mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may king at queen pala oh. Ibig sabihin ito yung bida natin. Mag-asawa, pamilyado. Kasi nanay, tatay to eh. Regardless kung kasal o hindi. Basta may nanay, tatay dito. So again, family reading to. Ayan ang meron. So dito sa dalawang to napapagitnaan ng 8 of Swords. So alamin natin anong meaning ng 8 of Swords. Whether nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Pero tingnan natin. May 8 of Swords oh. The Star. Isa pa nga. So, ibig sabihin, may mga plano sila na gagawin sa period na to. More like wish to. Yung plano ay all about wish. Kaya lang kasi may 8 of Swords tayo eh. So more like may humahad lang na mangyari tong plano o wish. Ano kaya yun? So since hindi ako nakakakuha ng detalye dito sa deck kanina, baguhin natin. Tree. So dito natin malalaman itong dalawa kasi medyo confusing. Ano siya eh, kulang sa detalye. Oh. The fish yung lola. Ay. The tree, the stork. Fish. Magandang nandyan yung fish, kaya lang pag nasa dulo siya nagiging negative. Pero depende sa case. Pero dito sa case na to, mukha siyang negative kasi ano eh, card din niya ng abandonment pag siya ay nasa dulo. Abandonment, neglect,
So, overall, ano yung Eight of Swords natin? May something na lumilimita, obstacle, or feeling trapped. Pwede rin pala tong let go. Pag let go, tong fish. Kasi negative tong Eight of Swords. Ito nga yung kinaklarify natin. So, bakit siya nandyan? More like, may someone dyan sa dalawa, yung Emperor, Empress, dyan sa mag-asawa. May isa sa kanila na nag-hesitate o confused sa topic ng reconciliation, healing kasi to eh. So, bakit kaya? Bakit nag-lead sa ganoon na may someone na nakaka-feel ng ganitong senaryo na para bang hindi siya makapag-desisyon tungkol sa topic ng healing or reconciliation. Ito nga, magiging neglect or ano yung sinabi ko kanina? Abandonment. Whether nangyari na to or mangyari pa lang, may isa dyan sa dalawa na makaka-feel na ng feeling abandoned or neglected for some reason. So, syempre nasaktan. Kaya, ayun. Di pa makapag-desisyon sa ngayon kung makikipag-ayos. Para bang nandito pa lang sa process ng pag-iisip kasi para silang nakakalumbaba. Nag-iisip pa lang, nagdidesisyon, nagpe-prepare pa lang kung anong gagawin. So, yun. Ganun yung nangyari. May nag-neglect or nag-abandon. So, sa sama ng loob, di pa kaya magpatawad. So, nagmukha na siyang separation reading or sabihin natin sila pa rin. Hindi siya abandonment, kundi neglect. Pag neglect, feeling neglected, ganun. Parang binaliwala. Ang feelings, hindi pinansin. Ganun. Kasi kung ganun na ni-neglect lang or di pinansin, in pain nga yung isa sa kanila. So, pag ganun na di naman naghiwalay pero in pain, edi asahan natin ng coldness dun sa taong feeling neglected or ignored for some reason. Ngayon, kung inabandon na, syempre expected na natin na mahirap nga magpatawad. Syempre masakit yun. Iiwan ka sa ere, or pinagpalit sa iba, or nilayasan. Yung feeling alone ka in times of crisis. So, mahirap nga magpatawad pag ganoon.
Anyways, since love reading naman to, lalagay tayo ng clue. So, whether nangyayari na or mangyayari pa lang, ganun yung scenario. Sabihin natin nangyayari na. Wala pa ring reconciliation. Isa lang yung direction wala pa ring reconciliation. Sa period lang na to. Okay, sa period lang na to. Dahil specific yung date na meron tayo. Ito yung possible partner ng Gemini sa reading na to. Ba to? Aries, Pisces, kapwa Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Virgo, Capricorn, Scorpio, ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Yung ginamit ko rin kanina. Ibang senaryo. Pang malalaman natin sa deck na to para sa period na to. Ito maganda Sabihin natin may family. Family kasi ito dahil bahay. So, sinisimbolize niya ang family. Sa pagbahay, kinalaman sa stability, sense of comfort, sense of safety. Pero overall, papasok yan dito sa family. Ay, pala nakalagay. Diyos ko, nagano pa ako. Nag-isip pa ako. Madalas kasi hindi ko ginagamit yung nakasulat. Pero maganda na rin na mayroong sulat kasi nga minsan nalilimutan ko rin. So pag nakalimutan ko, madali lang, 'di ba? Tumingin dahil may kodigo. Ito kasi alam ko may kinalaman din sa peace yan Lily. So sabihin natin nagkaroon ng family issues, family dispute. Edi may reconciliation na maaaring mangyari. Okay? So, whether sariling family to, asawa at mga anak, or biological family, so, nanay, tatay, mga kapatid. So, yan. Sabihin natin, may chance pa ng peace. Ngayon, sabihin naman natin, wala naman nakaaway or walang ganong mangyayari na may awayan. Halimbawa, wala. So, sabihin natin, yun pa rin yung topic, family or kadugo. Edi mananatili ang peace nga. Sabihin natin mga tao sa loob ng bahay. So, nakasama. Ganun Saan natin ng harmonious connection or relationship sa mga tao. Nakasama nga sa loob ng bahay. Or parang feeling contented sa loob ng bahay. Ganyan na parang
may panahon na makakapag-relax ang mga Gemini sa loob ng bahay nila, na hindi sila na-stress o nagwo-worry. Ano pa ba? Sabihin naman natin kayo or someone else ay may tendency na bumisita. So sabihin natin kayo yung bibisita sa magulang nyo, or magulang nyo bibisita sa inyo. Kasi may matanda dito mga matatanda to Or may someone na matanda na bibisita sa iba sa inyo, sa bahay. Or kayo yung bibisita sa matandang to. Pero pag king, usually lalaki. Lalaki yung matanda dito. Na bibisita or bibisita sa inyo, or kayo yung bibisita sa kanya. So, pwedeng tatay, grandfather, o sibling, brother, o friend. Basta lalaki. Lalaki na lang matanda na. Sabihin natin nasa 50. Ganon. Pataas. Living room extrovert. Living room extrovert, di ba ang weird? Baka introvert. Kasi nasa living room lang. Snake ano to? Di ko magets paano naging extrovert yung living room. Pero alam ko introvert yun. Pero meron din yata dito sa deck na to na introvert. Di ko lang maalala kung ano. Kasi self-made lang to Wala naman talagang ganyan living room. Hanggang 36 lang yan din normal. Eto naging 46 Self-made lang yan. Maganda rin naman na may ganyang self-made. Actually yun nga gusto ko. Para may ibang information. 'Di ba? Hindi pa ulit yung scenario. Kasi nga may mga dagdag na cards na pwedeng magpalawak sa reading. Pero ito kakaiba So maraming pwedeng senaryo. Baka may makitang ahas sa loob ng living room. Oh my God. Or spend more time. Sabihin natin may snake daw probably extrovert. May someone na hindi mapagkakatiwalaan, in short. Na pwedeng maka-encounter ng iba sa inyo, or na-encounter na. Probably extrovert yung tao. Kung sakaling na-encounter na, nandyan pa rin yung presence niya sa period na to. So again, ang clue tungkol dun sa someone na hindi mapagkakatiwalaan ay extrovert lang. Ayun lang nakalagay dito Kasi sabi ko nga sa inyo, self-made lang to. Wala nga tong guidebook. Kasi nga nandito na lahat ng information. Or sabihin natin nasa loob ng bahay, yung someone na hindi mapagkakatiwalaan. Kasi bahay to, living room. So mag-ingat sa mga nakakasama sa bahay. Hindi natin masasabi. Baka sabi dito
Wala namang problema, di ba? Baka fake lang yon. Pakitang tao na walang problema pero nagbabalak pala ng masama. Lalo na kung may history. Lalo na nga rin kung nag-away. May nakaaway ang iba sa inyo at kapamilya, kadugo, kapitbahay na nagkabati. Na para bang, oo, nagkabati nga pero hindi pa rin dapat magtiwala. Kasi sabi nga nila yung ahas nagbabalat, ano yun? Nagshe-shed ng balat. 'Di ba? Pero ahas pa rin siya. Nagpalit lang siya ng balat. So ibig sabihin, kahit magkabati, may tendency na maging masama pa rin yung tao. Hindi natin masasabi. So, sa case na to, lalo na nga kung nagkaaway na or mag-aaway pa lang. At yun nga, kahit nagkaroon ng history ng pag-aaway, kumbaga, kung sakali man magkabatiin, mahirap na kasi magtiwala. Kasi ahas pa rin siya. Okay? Lalo na nga kung nangyayari na to or mangyayari sakto sa period na to, tong quarrel. Okay? Or misunderstanding, miscommunication. Basta tumama sa period na to or nangyayari na nga. Siya yon, yung tinutukoy dito. Uy, 21 minutes na pala. So, dahil 22 minutes, mag-e-end ako dito sa isang deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Kasi madali lang namang intindihin to dahil basic English lang. So sabi, open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. So sabi naman sa part na to, magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. At ang huli, gusto pa sumama ng isa. Sama na rin natin to. Kasi parang gusto niya sumama. Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Ito ang huli. Sabi naman dito, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.